Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Are you sure? Mom? Dad? I'm going to have a siblings? Masayang nagsisiguradong tanong ng 9 na taong gulang na si Marcos sa mga magulang niya. Kaarawan niya ngayon at ayon sa mga magulang, ay may malaking regalo raw ang mga ito sa kanya. Kung ang sinabi ng magulang na magkakaroon na siya ng kapatid ang regalo, iyon na ang pinakamagandang nakuha niya. Simula na magkaisip, ay wish na ni Marcos na magkaroon ng kapatid. Panganay at nag-iisang anak siya, nina Piero at Dolly. Parehong nag-iisang anak lang ang magulang niya, kaya wala siyang mga pinsan. Wala siyang kalaro sa malaking bahay nila sa Paris, France, kung saan sila nakabase. Alam ni Marcos na matagal na rin naman na sinusubukan ng mga magulang na gawin ang kanyang hiling. Nakikita rin kasi ng mga ito ang kalungkutan niya. Sabik si Marcos sa kapatid, palagi kasi siyang mag-isa sa bahay. Kung may kasama man siya, madalas ay mga kasambahay lang iyon. Hindi naman siya nakarelate sa mga ito. Madalas kasi sa abala ang mga magulang niya. Isang French hotelier ang kanyang ama at Filipina naman ang kanyang ina. Magkatulong ang mga ito sa pamamahala ng malaking hotel nila sa Paris. I'm 8 weeks pregnant, Marcos. Hinahaplos pa ng ina ang pipis nitong tiyan. Kaya pala madalas na masama ang pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw. Yes! Yes! Masayang wika naman ni Marcos. Nagtatatalon pa siya sa kanyang kama. Pinupog niya ng halik ang mga magulang. Thank you, Mommy. Thank you, Daddy. I'm so happy. We are two, baby. At nagyakapan silang tatlo. Napakasaya ni Marcos sa nalaman. Mangyayari na ang matagal niyang pinapangarap. Pero tila panandali ang kasiyahan lamang ang lahat. Na-diagnose kasi na complicated ang pagbubuntis ng kanyang ina. May severe morning sickness ito. Ilang beses itong nahihimatay at palaging nanghihina ang katawan. Hindi na ito pumapasok pa sa trabaho. Naka-bed rest na lang ito. Pero higit pa roon, isang ectopic pregnancy ang nangyari sa kanyang ina. We have to do an abortion. Naroroon si Marcos nang sabihin sa kanyang mga magulang ang kailangang gawin ng mga ito. Naiintindihan ni Marcos ang tungkol roon. Kasalanan iyon. No! Si Marcos pa ang unang nakapag-react. Hindi niya papayagan iyon. Bukod sa ayaw na niya maghintay pa ng panibagong pagbubuntis ng ina, papatayin rin ang kapatid niya. Ginulo ng doktor ang buhok niya. It's for your mom. But you will kill my siblings. That's a sin. We can do that. Gigil na sabi naman ni Marcos. Nagkatingin na naman ang doktor at ang mga magulang niya. He doesn't understand. Pinalabas siya sa klinik. Nag-usap ang doktor, ang mami at daddy niya ng kailangang gawin. Umiiyak naman si Marcos na makalabas ang mga ito. Sabihin niyo sa akin na hindi papatayin ang kapatid ko. Niyakap si Marcos ng ina. May luha sa mga mata nito pero ngumiti pa rin. Siyempre hindi. Itutuloy ko ang pagbubuntis na ito. Dali, may galit na banta sa boses ng kanyang ama. Hinaplos ng ina ang braso ng kanyang ama. It will be all right. Piero, may nabasa akong article tungkol rito. There's still a survival rate. Hindi nagsalita ang kanyang ama, pero madilim na madilim ang mukha nito. Si Marcos naman ay hindi gaanong pinapansin ang ama. Mas pinahalagahan niya ang sinasabi ng kanyang ina
dahil iyon ang gusto niya. Mas lumala pa ang kondisyon ng ina sa mga sumunod na buwan. Palagi itong dumadaing na may masakit rito. Ilang special clinic na rin ang pinuntahan nito dahil sa maselan at komplikadong kalagayan. Hindi rin minsan na nakita niyang nag-aaway ito at ang kanyang ama. Palaging iginigiit ng ama na sundin na ang payo ng doktor. Abort the baby. Iyon lang raw ang lulutas sa problema. Pero matigas rin ang ulo ng ina. Hindi ko magagawa iyon sa sarili kong anak. Kung kailangan kong ibigay ang buhay ko, gagawin ko. Gusto ko rin na matupad ng matagal na hiling ni Marcos. Nakita ni Marcos ang pinagdaanan ng kanyang ina dahil sa kondisyon. Palagi itong dumadaing na mga masasakit rito. Palaging masama ang pakiramdam nito. At alam niyang nahihirapan ito. Sa bawat araw na nakikita niya ang ina, nagigilty siya na humingi siya ng kapatid. Nahihirapan siya na nakikita ang kanyang ina. Pero hindi na rin nagpaawat ang kanyang ina. Gaano man ito kumbinsihin ng mga tao na nasa paligid nito. Tinuloy nito ang pagbubuntis nito. Hindi umabot sa kabuwanan ang kanyang ina. Wala pang 7 buwan ay kailangan ng ilabas ang kapatid niya. Naging maayos naman ang kapatid ni Marcos. Wala itong diferensya. Nakuha rin ang gender na gusto niya para sa isang kapatid. Ituwa sa baby girl. Namatay ang ina ni Marcos. Masaya na malungkot si Marcos. Nakuha nga niya ang gusto niya, pero namatay ang kanyang ina. Sa pagkamatay rin ng kanyang ina, parang namatayan rin ang kanyang ama. Ipinagkatiwala sila ng ama sa mga kasambahay nila. Habang nilulunod naman ang sarili nito sa trabaho. Sabi ng papa niya, iyon raw ang paraan ng kanyang ama para malimutan ang nangyari sa ina. Hindi naintindihan ni Marcos iyon. Mali ang ginagawa ng kanyang ama. Dati naman ay abala na rin ito. Pero dati ay binibigyan sila nito ng oras. Kapag day off naman ito, nasa bahay lang ito. Ngayon kahit day off ito, ay bihirang makita niya ito. Hindi nga sila nito kinukumusta ng kapatid niya. You need to take care of us, Daddy. We need you. Galit na sumbat ni Marcos sa ama. I don't want to be responsible for the both of you. Marcos, not emotionally. But why, Daddy? Porque ba wala na si Mami? Kailangan na mawala ka na rin? Hindi nagsalita ang kanyang ama. Tumingin ito sa kapatid niya na masayang naglalaro sa playpen. Mag-iisang taon na ang kapatid. That kid, nang dahil sa kanya nawala ang mami mo. Hindi natin hawak ang buhay ni Mami. May magagawa tayo noon, Marcos. Kung sinunod natin ang doktor, hindi mawawala ang mami mo. You don't know that his life is at risk. Napanganga naman si Marcos sa narinig. Wala siyang kaalam-alam. Pero ikaw, isa ka pa rin sa nangonsensya sa mami mo nang tungkol sa dapat. Kahit mali na nagagawin niya. Hindi maganda ang pagbubuntis ng mami mo noon. Nakita mo naman ang pinagdadaanan niya, hindi ba? Nasaksihan mo. Pero palaging sinisiguro ni mami na sa kabila ng lahat ay okay lang siya. Dahil lahat ng sinasabi sa'yo ng mami mo ay puro kasinungalingan lang. Gusto kitang sisihin at ang kapatid mo dahil roon. Paliwanag ng kanyang ama. Nakonsensya naman si Marcos nang maintindihan rin niya ang tungkol sa pinagdaan ng pagbubuntis ng kanyang ina. Totoo nga ang sinabi ng kanyang ama. Malaki ang tsansa na mamatay ang kanyang ina ng dahil roon. Pero iba ang naging takbo ng kanyang utak. Hindi naman masasabi na napabayaan ng kanyang mami dahil na-diagnose iyon. Pero dahil sa kanya, kahit napakaliit ng posibilidad na makasurvive ito sa komplikadong pagbubuntis, pinagpatuloy pa rin iyon ng kanyang ina. Sinisi ni Marcos ang kanyang sarili dahil sa kanyang pagiging makasarili. Nawala ito. Nawala rin ang pagmamahal ng daddy niya sa kanya.
Ipinangako na lang niya sa sarili na babawi na lamang siya sa pamamagitan dito, sa pag-aalaga sa kanyang kapatid. Ginawa ni Marcos ang lahat para sa kanyang kapatid. Kahit bata pa ay parang naging anak na niya ito. Nagpaturo siya sa kasambahay kung paano mag-alaga ng bata. Natuto siyang magbuhat, magpaligo, magpalit ng diaper, at lahat ng mga kailangang gawin sa isang bata. Siya rin ang gumagabay sa kapatid para makapaglakad ito. Naging spoiled sa kanya ang kapatid. Halos hindi na siya lubayan nito. Trip rin palagi ng kapatid na magpabuhat palagi sa kanya, kahit alam niyang mali at hindi na dapat sanayin. Ginagawa pa rin ni Marcos. Mahal na mahal niya ang kanyang kapatid. Pero ang pagmamahal niyang iyon ang kumuha rin sa buhay ng kapatid niya. Isang araw habang karga ito ni Marcos, ang may 3 taong gulang na nakapatid niya ay nawalan siya ng balanse. Nailaglag niya ang kapatid. Tumama ang ulo nito sa sahig. 1 linggo pagkatapos ng aksidente, namatay ito. Namatay ang mami mo dahil sa panganganak dyan sa kapatid mo. Tapos ngayon, ikaw rin mismo ang pumatay sa kapatid mo. Sa halip na i-comfort siya ng daddy niya, ganoon pa ang sinabi ng ama sa kanya. Napakaraming nawala sa kanya. Hindi lang ang mga magulang, kundi pati na rin ang kanyang kapatid. Napabalikwas ng bangon si Marcos nang mapanaginipan na naman ang masamang bahagi ng kanyang nakaraan. Halos araw-araw sa 2 buwang pananatili niya sa Paris ay napapanaginipan niya iyon. At natatakot siya. Kaya naman kahit nakukonsensya siya, ay itinuloy niya pa rin ang business trip kuno niya sa Paris. Hindi niya pa rin magawang umuwi. Maraming pinapaalala ang pananatili ni Marcos sa Paris. Doon kasi nangyari ang lahat ng masasamang kaganapan sa buhay niya. Doon siya lumaki at nakabase noong bata pa siya, hanggang sa makapagtapos siya ng pag-aaral. Nang mamatay lang ang kanyang may 10 taon na nakakaraan, ay saka lamang niya naisip na pumunta sa home country ng kanyang ina, sa Pilipinas. Doon siya nagtayo ng mga negosyo at namuhay roon. Minabuti ni Marcos na sa Pilipinas na lang bumase upang hindi na pwedeng bumalik ang masasamang alaala. May mga pagkakataon na bumabalik pa rin naman siya sa Paris, kagaya sa ngayon. Pero palaging panandalian lamang iyon. May sama man ng loob siya sa ama. Hindi pa rin niya gustong pabayaan ang negosyo nito roon. Maganda rin para sa publicity ng mga hotels niya na nasa Pilipinas ang pagkakaroon ng branch sa Paris. Paano ay kilala rin iyon noon. Pero kahit hindi nakakabuti kay Marcos ang Paris, alinlangan siyang umuwi ng Pilipinas. Alam kasi niya na maaaring mangyari kay Jessica ang mga nangyari sa ina. Hindi niya gustong masaksihan iyon. Kailangan niyang iwasan si Jessica. Maluloko siya kapag nakita niyang mangyayari dito ang lahat ng sakit na pinagdaanan ng kanyang ina. May kaibahan man dahil nasa lahi ang sakit ni Jessica at hindi kagaya ng sa ina niya. Halos parehas lang din iyon. Tungkol iyon sa komplikadong pagbubuntis. Madalas na nangyayari kay Marcos ang panaginip. Paunti-unti ay nasasanay na rin naman siya. Binaliwala niya iyon at inayos ang sarili. Halos oras na rin naman ang dapat pagbangon niya. Pumasok siya ng trabaho, kahit halos wala naman siyang ginagawa roon. May sariling manager si Marcos sa hotel niya sa Paris. Lahat rin ng bagay ay nasa tama. Kung tutuusin, hindi na nga siya kailangan roon. Ginagawa lang talaga niya ang lahat para iwasan si Jessica. Pagdating sa opisina ng hotel, sinalubong siya ng hindi naka-uniforme niyang sekretarya. Ipinagtaka naman iyon ni Marcos. Magpapaalam po ako sa inyo, sir. Filipina ang sekretarya ni Marcos. Para saan? Buntis po ako, sir. Kakaalam ko lang po ng kondisyon ko. Gusto ko po na umuwi ng Pilipinas. Maselan po ang aking pagbubuntis, kaya kailangan ko po talagang mag-leave. Tumango naman si Marcos.
Magaling ang kanyang sekretarya. Kahit wala pa naman itong 1 taon sa kanya. Ganoon pa man, hindi niya gustong magkaroon ng sekretaryang buntis, lalo na at inamin ito sa kondisyon nito. A pregnant wife is already too much. Naiintindihan ko. Uwi ka naman niya rito. Pasensya na po talaga, sir. Para rin po kasi ito talaga sa kalagayan ng anak ko. Matagal na naming hinihiling ng asawa ko na magkaroon ng kasunod ang anak ko. Gagawin po namin ang lahat para ingatan ito. Hindi na gustong usisain pa ni Marcos ang sekretarya. Pinakaayaw niya na pag-uusapan ang kondisyon ng mga buntis. Pero ewan ba niya kung saan nanggaling ang kanyang kuryosidad? How complicated is your pregnancy? Matindi po ang pinagdadaanan ko sa panganay ko. Ang sabi po ng lola ko noon, ganoon raw ang nangyayari sa nanay ko noon. May lahi raw kaming mahirap pagbuntis. Namatay nga po ang ina ko sa pagbubuntis at panganganak sa akin. Napalunok naman si Marcos. Ganoon rin ang kondisyon ni Jessica. But you survived with your first child? Ngumiti naman ang sekretarya. Tinatanaw ko po na utang na loob ko iyon sa asawa ko. Hindi niya po ako iniwan sa buong durasyon ng pagbubuntis ko. Sinuportahan niya po ako. Kahit napakahirap at kahit siya ay naapektuhan na rin sa kondisyon ko. Hindi niya ako binitawan. Kaya nga po malakas ang loob ko na sumubok muli ng panibagong anak. Alam ko po kasi na hindi niya ako pababayaan. Malaking factor ang asawa mo sa naging survival mo. Tumango naman ito sa kanya. Malaking factor ang emotional support ng asawa, sir. Nakakagaan sa aming mga babaeng buntis ang pakiramdam na nasa tabi ang asawa at handa na sumuporta. Nawawala ang takot namin. Mas lumalakas ang loob. Siguro ay nag-a-apply rin ang theory of attraction sa amin dahil nagiging positibo ang mindset namin. Naa-attract namin iyon. It was almost a miracle that I survived. Napatitig naman si Marco sa kanyang sekretarya. Paano kung ganoon rin si Jessica? Malaki ang posibilidad na kapareho ng kondisyon ng sekretarya ang kay Jessica. Ang maganda pa nito, sigurado siya na nakasurvive ito. Bilang asawa, may magagawa si Marcos. Maaaring mahirap ang pinagdaraanan niya. Alam kasi niya na patuloy pa rin ang pagiging hirap ni Jessica sa pagbubuntis nito. Nakakausap naman kasi niya ito kahit papaano. Twice a week ay tinatawagan niya ito para kumustahin at natatakot siya. Palagi kasing ang report nito ay tungkol sa hirap sa pagbubuntis. Ganoon rin ang kasambahay na inatasan niya para mag-report ng tungkol kay Jessica. Sa buong panahon na wala siya, nasa poder ng ama siya si Jessica. Hindi pa rin iyon nakakatulong. Pero kung may pag-asa na makasurvive si Jessica, kung kailangan nito ng suporta niya, siguro ay kaya rin na palagpasin ang hirap. Pagkatapos ng lahat, dinadalaw rin naman siya ng mga hirap na iyon sa pamamagitan ng alaala sa Paris. Mahalaga sa kanya si Jessica, kaya hindi niya ito gustong mawala. Kung may magagawa rin naman siya, bakit hindi siya mag-take ng chances? Nagdesisyon si Marcos. It's all right. Book a flight to the Philippines as soon as possible and make it for 2. I'm coming with you.